Shalom, shalom! Aking mga kapatid sa pananampalataya sa ating Rabbi Yeshua. Tayo na naman po ay binibigyan pagkakataon ng Rabbi na makapangaral ng kanyang salita. Tayo po ay narito ngayon sa Austin, Texas dahil dinalaw po natin ang ating anak na si Natalie. Kaya iba po yung background na makikita ninyo Pero salamat po sa ating Ama at sa ating Rabbi na nakarating po kami ng maayos. Mga 8 oras po ang aming binahe kanina. Pero kami po ay hindi pinabayaan ng Ama, bagamat kami po ay medyo tumakbo ng medyo mabilisan kanina dahil nga hinahabol natin ang ating Sabbath service. Pero salamat po sa lahat ng ating mga kapatiran na nagbigay ng kanilang mga patutuo at kanilang mga handog na awitin para sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Mga kapatid, tayo na naman po ay biniyayaan ng Rabbi at ng ating Ama na makapag-aral ng kanyang salita. At alam po ninyo, every time po na magbibigay ang aral ng ating Rabbi, alam ko po na ito'y makapagpapatibay ng ating mga pananampalataya. At sa mga may mga suliranin po sa buhay, alam po natin na ang mahalaga po tayo pa po ay nakakarinig at patuloy na nananampalataya. Ano man po yung ating mga kabagabagan, mga kapatid ko. Alalahanin po natin, hindi po natutulog ang Ama at alam po niya ang ating mga nararanasan. Kaya magtiwala lang po tayo sa Kanya na ang mga nararanasan nating mga sigalot, mga bagabag ay huwag sanang maging dahilan para talikuran natin ang pananampalatayang tinanggap natin sa ating Rabbi. Kundi ito sana, mga kapatid, ay lalong magpatumibay sa atin. Dahil alam natin na ang araw ng ating pagtubos ay malapit na. Kung malapit nung panahon ng mga apostol na siyang sumulat ng ating binabasa sa Lumang Tipan at Bagong Tipan, mas malapit ngayon dahil alam natin na ang mga tanda na ibinigay ng ating Rabbi ay nakikita natin na paparating na. Kaya malapit na po ang ating pagtubos na ipinangako ng Rabbi sa mga nananampalataya. Ang pamagat po ng kwento ng Rabbi na ibinigay niya sa atin ay, I could have killed you, but I did not. Pwede kitang patayin, pero hindi ko ginawa. Talastasin po natin yung sinabi po ng ating Ama. Ito po'y ibinulong niya sa akin ng malakas. Sabi niya, ang iaral mo ay ang salitang pwede kitang patayin, pero hindi ko ginawa. Talastasin po natin tama po ba yung sinabi ng ating Ama? Na kahit anumang oras na gusto niyang gawin, pwede niyang kitlin ang ating buhay dito sa lupa. Dahil tunay nga po na kung tinatawag nating Ama at Elohim, si Amang Yahweh, dapat tayo po ay may idea o may kaisipan kung ano ang pwedeng gawin niya sa atin. Bawat segundo o bawat minuto na tayo po'y humihinga, ay pwede niya pong kunin ang buhay po natin. Talasasin po natin na bakit hanggang ngayon, tayo pa po ay narito sa lupa. Sa mga women's ministry, ako'y natutuwa doon sa kanilang aral kanina dahil tugma. Yung kanilang aral sa aral natin ngayon, dahil ang aral nila kanina what is the purpose of your life here on earth? Yun po ang kanilang pinag-aralan kanina, yung kanilang yung ano ba yung Tagalog ng purpose? Yung layunin nila? Kung bakit sila po ay nabubuhay pa dito sa lupa. Sa totoo nga po dapat nating itanong din sa ating sarili ano bang layunin natin? Bakit andito pa tayo sa lupa? Ang layunin ba natin dahil hindi pa natin nakakamit yung ating mga pangarap sa buhay na makapagtayo ng mansyon? Yung layunin ba natin hindi pa natin napapalaki ng maayos ang ating mga anak?
Yung layunin ba natin hindi pa natin naaabot yung ating mga pangarap sa buhay na umasenso? O ang layunin natin ang patuloy na ganapin ang kalooban ng Ama at ang matakot sa Kanya bilang Ama at Elohim. Sa mga nagbabasa na po ng Biblia, alam ko po na masasagot na ninyo ang katanungang yaon kung bakit tayo pa po ay narito sa lupa. Pero talastasin natin ang kwento ng Rabay at titingnan natin kung gaano kadakila ang ating Ama. Bagamat siya po ay may kapangyarihang kitlin ang ating buhay kahit na anong oras na gustuhin niya, pero hindi pa po niya ginagawa. Simulan po natin ang kwento ng Rabay dahil una ipinakikilala ng Rabay kung sino ang kanyang Ama at Elohim. Ano po? Dito po sa aklat ng Devarim, simulan po natin ang kwento. Dito sa mga talata na ibinahagi ng ating Rabay para matalastas natin kung sino ang nagsasalita at nagbibigay sa atin ng tinatawag na pangunawa. Devarim or Deuteronomio chapter 32 verse 39. Ito. Devarim chapter 32 verse 39. Sa mga may aklat pong ESNY, ito po ay nasa 259. Sabi po niya rito, tignan ninyo ngayon ako. Now, anong sasalita po dito ay si Amang Yahweh. Ano po? Sabi niya, tignan ninyo ngayon na ako, sabi ni Amang Yahweh, sa makatwid bagay ako nga. At walang Elohim maliban sa akin. Yan. Patunay po. Walang ibang Elohim maliban kay Amang Yahweh. Kaya walang dapat sambahin ang sanlibutan maliban po sa Ama na nag-iisa na siyang gumawa ng langit at lupa at ang lahat ng mga bagay. Wala pong excuse ang tao, na sila magkaroon ng tinatawag na maraming mga Diyos o yung mga tinatawag na maraming Elohim. O maraming mga ribultong mga sinasamba. Dahil dito pa lang sa unang bugso ng ating Rabay, ipinapaunawa na niya sa lahat ng mga nakikinig at sa mga makikinig pa na nag-iisa ang kanyang Ama, na siyang ating Ama din at ating Elohim. Kaya sabi dito ng ating Amang Yahweh, ako nga, at walang Elohim maliban sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ayan. Inexpelled na po, Inexpelled po. Nang maliwanag sa atin, anong sabi ng Yahweh? Ako ay pumapatay at bumubuhay. So, nasa kanyang mga kamay ang ating buhay. Wala po tayong masasabi doon. Ano po? Ako ang sumusugat at akong nagpapagaling. Kung sino man po daw sa atin, ang sinugatan ng Ama, maaaring sa dami ng mga pagsubok na dumarating sa kanya. Katulad nung narinig natin na kapatid na Brando, maaaring may dumarating sa kanyang pagsubok. Ganon din sa ating kapatid na Geraldine at kapatid na Jerry. Alam po ninyo, sa tindi ng ating mga kabagabagan sa buhay, sometimes tinatanong natin sa ating sarili, bakit ako pa? Now, maalala po ninyo ang kwento ng ating Rabay nung siya po'y nagpagaling ng bulag. Maalala po niyo yun? Na tinanong siya ng kanyang mga tagapakinig. Ang mga nagtanong po ay yung mga Pariseo at mga eskriba. Dahil gusto nilang hulihin kung hanggang saan ang talino ng Rabay. Kaya tinanong ang Rabay, sabi nila, sino ang may kasalanan sa pagkabulag ng taong ito? Ayun. Alam po ninyo kasi ang tao, kapag may nangyari sa kanyang hindi maganda, ang ibig sabihin mayroon siyang naging kasalanan.
Sa atin pong maliit na pangunawa, ang alam po natin ay ganoon. Pero ipapaunawa sa atin ng rabay na hindi po ganoon ang gawa ng Ama. Dahil nang tinanong siya ng kanyang mga tagapakinig kung sino ang may kasalanan sa pagkabulag nung taong yaon, tinanong nila kung ito po ba'y dahil sa kasalanan ng kanyang mga magulang? Or ito po ba'y ay dahil sa kasalanan ng taong ito, kaya po siya ay bulag? Now, sa mga nagbasa po ng Biblia, alam po ninyong sinagot ng rabay sa kanila? Walang kinalaman at hindi ang kasalanan ng kanyang mga magulang o ang kasalanan ng taong itong dahilan kung bakit siya ay bulag. Alam po niyo kung ano sinagot ng rabay? Siya ay bulag para ipakita ang kapangyarihan ng Ama na bagamat siya ay bulag, siya ay muling makakakita. So dito po natin napag-uunawa na nasa kapangyarihan ng Ama at nasa kontrol ng Ama ang mga nararanasan ng tao. Ang hindi lang natin kayang maunawaan paminsan-minsan, yung bakit nangyayari ito sa atin. Pero kung alam natin ang kwento na ang Ama ang may kontrol dito sa lupa at tayo'y nananampalataya na siya rin ang may kontrol sa ating buhay, then ano man ang dumating sa atin, ay alam natin kung ito'y nabasa na natin, Roma chapter 8 verse 28, ito po'y makakabuti sa atin. Maaaring hindi pa alam ni kapatid na Geraldine ang dahilan kung bakit nangyari sa kanya at nangyayari sa kanya yung mga nararanasan niya ngayon. Pero sa aking pangunawa na ibinigay ng rabay, ito'y nangyari sa kanya bilang patutuo sa pagpapala ng Ama. Bilang patutuo sa mga kapatiran natin na naghahanap ng himala para maunawaan nila kung hanggang saan ang kayang gawin ng ating Amang Yahweh. Kay kapatid na Jerry, ayon sa kwento niya, kung siya ay nawalan ng malay nung puntong 50/60 ang presyo ng kanyang dugo, siya po daw sana ay nakoma na. Pero hindi po siya nawalan ng malay. Bilang patunay sa atin na ang pagpapala ng Ama ay sa mga nananampalataya at umaasa sa Kanya. Bakit po? Dahil the moment po na malaman natin yung kwento ni kapatid na Geraldine, yung kwento ni kapatid na Jerry, hindi po tayo tumigil na humingi ng pagpapala kay Amang Yahweh na mag-intervene sa ating mga kapatiran. Hindi po dahil kay Geraldine o hindi po dahil kay Jerry ang mangyari sa kanilang kaligtasan, kundi dahil po sa laging sinasabi ng ating Ama para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan, ay gagawin niya ito. Bakit? Dahil tinatawag natin ang kanyang napakadakilang pangalan. That is His promise. Kaya sabi niya rito, ako ang sumusugat at ako ang nagpapagaling. Kaya kung tayo po ay nananampalataya na si Amang Yahweh ang may kontrol sa ating buhay, tayo po'y dapat walang aalalahanin. Ano po? Kaya sabi pa niyang dagdag, walang makaliligtas sa aking kamay. So kapag ginusto po niya tayong mamatay, anuman po yung gawin ng mga doktor sa atin, kahit na yung pinakamagaling na doktor, ay hindi pwedeng magligtas sa atin pag sinabi na ng Ama, it is time. Hindi po yung mga doktor ang nagligtas kay Geraldine, hindi po yung mga gamot ang nagligtas kay Geraldine, 10 na kay kapatid niya Jerry. Si Amang Yahweh po ang nagligtas. Dahil sinasabi nga, walang makaliligtas sa aking kamay. Totoo po. So dito po natin mauunawaan na kahit anong oras po ay pwede tayong patayin ni Amang Yahweh. Pero hindi pa po niya ginagawa. Dito po natin mauunawaan kung hanggang saan ang pagpapala at pagtitiis ng Ama para sa atin. Now, may kwento po rito, nung panahon ni Moses. Kilala po niyo si Moses, ano po? Si Moses po ay
tinawag ng ama na maging pangulo ng kanyang bayang Israel para iahon sila sa bansang Ehipto. Ano po? Pero alam natin ang kwento na maraming ginawang alibay si Moses para hindi siya pumunta. Tama po ba? Kung kayo po yung kasama sa women's ministry, nabasa na po ninyo ito. Nang tinawag si Moses, maraming mga alibay si Moses para lang hindi siya tumuloy sa sinasabi ng ama. At maaaring ito'y nabasa nyo o baka na-miss ninyo. Alam po ba ninyo na pinagtangkaan ni Amang Yahweh na patayin si Moses? Ito po ay mababasa sa Exodus chapter 4 verse 24. Exodus chapter 4 verse 24, sabi niya rito, at nangyari sa daan, sa dakong panuluyan, na sinalubong siya ni Amang Yahweh, meaning naglalakbay si na Moses kasama ng kanyang asawang si Sephora. Para pumunta sana sa bansang Egypt. Para gawin ang pinapagawa ni Amang Yahweh sa kanya. After sa dami ng mga alibays ni Moses. Anong gagawin sana ni Amang Yahweh? At pinagsikapang patayin. Bakit? Dahil kung alam natin ang kwento, dahil sa pag-iwas ni Moses, nasundin si Amang Yahweh at sa kakulangan niya ng pananampalataya. Nakita po natin yung kanyang mga alibay dito sa chapter 4. Andun yung sinabi niyang siya ay maigsi ang dila. Andun yung sabi niyang hindi siya paniniwalaan ng paraon. Andun yung sinabi niyang hindi siya paniniwalaan ng kanyang mga kababayan. Lahat na po yata ng alibay sinabi na ni Moses. Sa asar po yata siguro ng Amang Yahweh. Kaya pinagtangkaan siyang patayin. It was so happen po na mabilis ang pag-iisip ng kanyang asawang si Sipora. Dahil kumuha siya ng bato at tinuli yung kanyang mga anak at ipinahid kay Moses yung dugo. Kaya hindi po natuloy yung pagpatay ni Amang Yahweh kay Moses. Pero ito po ay gagawin sana ng ama. Bakit? Dahil sa kawalan ng pagtitiwala. Ito po ay pwedeng gawin din ng ama sa atin, mga kapatid ko. Sa kawalan din natin ng pagtitiwala. Alam po ninyo yung gabing uoperahan si Geraldine. Kung sa kawalan po ng pagtitiwala natin ay maaari pong hindi na po nagising si kapatid na Geraldine. Pero po ang panalangin natin ay mag-intervene si Amang Yahweh sa oras na siya po'y ay inuoperahan at nilalagyan ng coil sa kanyang utak. Yun po yung panalangin natin na mag-intervene dahil alam ko, kung hindi mag-i-intervene si Amang Yahweh ay hindi magigising si Geraldine. Pero salamat sa Ama at nag-intervene siya sa panahon na kailangan siya ni Geraldine. Dito po natin makikita, mga kapatid ko, ang pagpapala ng Ama sa atin. The reason being, ginagawa po niya tayong mga testamento o mga patutuo ng kanyang pagpapala. Gusto pong malaman ni Amang Yahweh kung hanggang saan natin bibigkasin ang lahat ng kanyang gawang mabubuti na ipapangalandakan natin ang kanyang mga gawa sa ating mga kakilala. Sabi nga sa ibang mga talata, kanilang pupurihin ang aking pangalan dahil sa inyo. At nakasulat din, kanilang aalipustahin ang aking pangalan dahil din sa atin. So, two things po ang ginagawa natin. Huwag naman sana tayong yung isa na nilalait nilang pangalan ni Amang Yahweh dahil sa ating mga gawa. Sana tayo yung magiging dahilan para purihin ng sanlibutan ang ating Ama dahil sa mga nakikita nila sa atin. Kaya talasasin po natin pwedeng patayin tayo ni Amang Yahweh sa oras na gusto niya kung nanaisin po niya sa atin. Kaya sabi niya dito sa Exodus, dahil sa nakita natin na sa kawalan ng pagtitiwala ni Moses,
ay muntik na siyang patayin ni Amang Yahweh. Ganito rin ang naging kaisipan ni Amang Yahweh nang kanyang pulungin din ang bayang Israel at sinabihang gagawa sila ng kanyang kautusan. Alam po natin na kababasa lang ni kapatid na Alex ang 10 utos sa Exodus chapter 20. At alam po ninyo kung anong sinabi ng bayang Israel? Na ito'y susundin nila. Ano po? Nangako sila na ito'y susundin nila. Ang kautusan ng ating Ama. Pero right after chapter 22, ito ang sinabi ng Ama. Exodus 22 verse 24. Ito naman ang sinabi ng Ama. 22:24, sabi niya rito, ang aking pag-iinit ay mag-aalab at aking papatayin kayo ng tabak at ang inyong mga asawa ay magiging mga bao at ang inyong mga anak ay magiging mga ulila. Now, right after na sinabi ng Ama ang kanyang kautusan sa chapter 20, in the next succeeding verse, chapter 22, sinabi ng Ama na kanyang lilipulin ng bayang Israel sa hindi nila pagsunod sa kanyang kautusan kung ito'y gagawin nila. So dito po natin makikita na ang pagpatay ni Amang Yahweh sa kanyang mga tinatawag niyang bayan ay gagawin niya sa kawalan nila ng pagsunod at kawalan ng pagtitiwala. Natandaan po natin, tayo po ay pinili ng Ama sa lahat ng kalipunan dito sa lupa. Parang ng panahon ng bayang Israel, nang pinili ni Amang Yahweh sila na kanyang magiging bayan at magiging tagapagmana ng kanyang tinatawag na kaharian. Pero every now and then, mababasa po natin ang pagtalikod ng bayang Israel dahil sa kawalan nila ng pagtitiwala. Talasasin natin po ang kwento dito sa isang salita na sinabi ni Moses dito sa Bilang chapter 11, kung gaano yung katigasan ng ulo ng bayang Israel dahil sa kanilang tinatawag na pagsalangsang. Kaya sabi niya dito sa Bilang chapter 11 verse 14 and 15, eto ang daing ni Moses. At sometimes ito rin ang daing ng mga tinatawag niyang mga pastor. Bilang chapter 11 verse 14 and 15. Ito po ang sabi ni Moses. Yung responsibilidad na ibinigay ni Amang Yahweh kay Moses na alagaan ng bayang Israel at pangunahan niya sila para madala sa lupang pangako. Ito ang sinabi ni Moses. Verse 14, hindi ko kayang dalhing mag-isa ang buong bayang ito sapagkat mabigat sa akin. Anong sabi ni Moses? Amang Yahweh, hindi ko sila kaya dahil sila'y matigasin ang ulo. Laging sumasalangsang, sabi ni Moses, hindi ko sila kayang dalhin sa lupang pangako. Ito'y napakabigat na trabahong ibibigay mo sa akin. And then verse 15, sinabi niya, kung ako'y ginagawan mo ng ganito, ay patayin mo na ako. Now, imagine ninyo, sa tindi ng pahirap na dinaranas ni Moses dahil sa katigasan ng ulo ng bayang Israel, alam po ninyo, okay lang sana kung mababait ang mga bayang Israel at lahat ng sasabihin ni Moses ay sumusunod sila. Walang problema. Gaano man po karami. Pero ang problema po ni Moses, rebelde ang bayang Israel. Laging kinukutya si Amang Yahweh. Every time na sila magkaroon ng tinatawag na bagabag, wala silang mainom, wala silang makain, bagamat may umuulang mana, reklamo dito, reklamo doon ng ginagawa ng bayang Israel nung panahon ni Moses. Kaya sabi ni Moses, mabigat sa akin. Alam po ba ninyo na ganito rin ang nararamdaman naming mga pastor kung ang mga kapatiran po natin ay mga pasaway
at hindi po sumusunod sa kalooban ng Ama. Walang ginawa kundi magreklamo dito, magreklamo doon. Alam po ba ninyo na kami po ay hindi natutuwa sa aming mga mababalitaan kung ganito ang aming makikita sa mga kapatiran? Parang wala pong silbi ang aming mga pangangaral. Ganito rin ang nangyari kay Moses. Bagamat laging sinasabi ni Moses at ipinapaalala niya ang pagpapala ni Amang Yahweh sa kanila, pero still, napakatigas po ng ulo ng bayang Israel. At ito po yung dahilan kung bakit dito sa Deuteronomio chapter 9, Deuteronomio chapter 9, alam po ba ninyo na sa galit ni Amang Yahweh din, dahil sa katigasan ng ulo ng bayang Israel, ito'y sinabi niya. Sinabi niya kay Moses at gagawin na niya sana sa bayang Israel. Deuteronomio chapter 9, verse 13 and 14. Chapter 9, verse 13 and 14. Itatas ko sa verse 12. At sinabi ni Amang Yahweh sa akin, tumindig ka, Moses, manaog kang madali, sapagkat ang iyong bayan, meaning ang bayang Israel, na iyong inilabas sa Ehipto ay nangagpakasama. Now, ito yung makita ni Amang Yahweh ang kasamaan ng bayang Israel sa kanilang pagsasalangsang. Sila'y madaling lumihis sa daang aking iniutos sa kanila. Imagine that. Hindi pa sila nakakarating sa lupang pangako. Narinig nilang nagsalita si Amang Yahweh sa bundok ng Zion. Nang ibaba at isulat ni Amang Yahweh ang kanyang kautusan sa 2 tipak na bato. Narinig nila ang tinig ni Amang Yahweh na parang kulog. Sa takot nila, sinabi nilang susundin si Amang Yahweh. Pero hindi pa sila nakakalayo. Sumasalangsang na naman sila. Kaya anong sabi dito ng Amang Yahweh? Sila'y nangagpakasama. Sila'y madaling lumihis sa aking daang inuutos sa kanila. Sila'y nagsigawa para sa kanila ng isang larawang binubo. Sa kawalan nila ng pagtitiwala. Every time na mayroon silang problema, tinatalikuran nila si Amang Yahweh at gumagawa sila ng ribultong kanilang sasambahing kapalit ni Amang Yahweh. Now, ito din ba gagawin din natin sa ating pananampalataya na sa oras din ng ating mga pangangailangan, kakalimutan natin ang mga pagpapala nating tinanggap? Hindi ba ganitong ginawa ng bayang Israel? Nakita ng bayang Israel sa kanilang 2 mata nang mahawi ang pulang dagat. Dumaan sila sa tuyong lupa. Ang magkabilaan nila ay pader na tubig. Nakita ng kanilang mga mata na umulan ng mana para mayroon silang makain. Nakita ng bayang Israel na lumabas ang tubig mula sa mga bato. Ito'y nakita nilang pagpapalat. Nakita ng kanilang 2 mga mata. And yet, nung dumating ang puntong mangailangan na naman sila, tinalikuran nila si Amang Yahweh, gumawa sila ng larawang binubo at sinabing ito si Amang Yahweh. Yun ang Elohim na nagligtas sa kanila sa bayang Ehipto. Kaya anong sabi ni Amang Yahweh? Na sinabi niya kay Moses, at sinabi niya sa akin, na sinalita niya sa akin sa verse 13, na sinasabi, aking nakita ang bayang ito at narito, isang bayang matigas ang ulo. Now, tayo po sanang nananampalataya, huwag naman po sana nasabihan din tayo na Amang Yahweh na mga matitigas ang ulo. Alam po ninyo, huwag niyo pong paiyakin ang inyong mga pastor, dahil ang mga pastor po natin ay hindi natin binabayaran. Sila po ang mga nananalangin para sa ating lahat. Sila po yung tinatawag na
ibinigay ng Ama sa atin na gumabay sa atin pero hindi po natin sila binabayaran. Wala po silang mga bayad. Parang yung mga propeta, parang sina Moses, sina Yehoshua, yung mga propeta, yung mga apostol. Ang sagutin po nila sa gawaing ibinigay sa kanila ng Ama ay sagutin nila kay Amang Yahweh. Kaya kung minsan kami po naiiyak na mga pastor kapag ang mga kapatiran po natin hindi napapanuto. Na nakakalimutan nila yung pagpapalang tinatanggap nila at ang naaalala lang nila ay yung mga kabagabagan nila na nararanasan nila sa kasalukuyan. Nakalimutan nila na ang lahat ng kanilang pagpapala ay galing kay Amang Yahweh. Na kung minsan nakarinig lang sila ng hindi nila gustong marinig na salita para silang nagtampo ng bigas at hindi tinatalikuran yung hindi naman nila maalala ko na naman yung kwento ni Samuel. Maalala po yung kwento ni Samuel? Nang si Samuel po inayawan ng bayang Israel at humiling sila ng kapalit na hari. Umiyak po si Samuel. Alam po natin ang kwento ano po. Pero sinabihan po siya ni Amang Yahweh, Samuel, sabi niya, tumigil ka sa pag-iiyak. Sabi ni Amang Yahweh. Hindi ikaw ang inaayawan ng bayang Israel, sabi ni Amang Yahweh kay Samuel. Ako ang kanilang inaayawan, kaya tumigil ka sa pag-iyak. Doon po, nagising si Samuel. Natotoo nga na hindi naman si Samuel ang inaayawan ng bayang Israel lang sila humingi po ng hari. Si Amang Yahweh ang inaayawan ng bayang Israel. Ganon din po sa ating mga nakakarinig ng aral. Ano po? Kapag hindi po umabot sa inyong mga tinatawag na kagustuhang aral ang mga maririnig ninyo at maapakan ang inyong mga paa, huwag po kayong magalit sa pastor. Ano po? Huwag po kayong magalit sa ibinigay ng ating rabay na mga mangangaral. Bakit? Dahil ang aral po ay hindi galing sa pastor, hindi po galing sa mga isinugo ng ating rabay. Ito'y galing sa ating rabay mismo at galing sa ating Ama. Kaya lagi ko nga sinasabi sa inyo, ang aral na ibinigay ng rabay lagi kong binabanggit, hindi galing sa akin. Dahil sa katotohanan, itong aral na ibinigay ng rabay puro mga bersikulo sa Biblia. Actually, habang ibinibigay ng rabay yung mga aral na ito, sinasabi din niya sa akin kung paano ito ipapaliwanag. Bakit? Dahil hindi ko ito mapapaliwanag at hindi ko ito mapagtatagni-tagni kung hindi ako tutulungan ng ating rabay. Ganito po ang ibinibigay na aral ng rabay. Kaya sabi ni Moses, sa mga bayang Israel, ang bayang ito'y matigas ang ulo. Kaya anong sabi ni Amang Yahweh? Verse 14, eto. Bayaan mo ako, Moses, na aking lipulin sila at aking pawiin ang kanilang pangalan sa silong ng langit at gagawin kita na isang bansang lalong makapangyarihan at lalong malaki kaysa sa kanila. Baka hindi po nyo alam. Hindi lang minsan na sinabi ni Amang Yahweh na kanyang kikitlin ng buong bayang Israel dahil sa katigasan nila ng ulo. Nagkataon lamang po na meron silang kapatid na si Moses na siyang nag-i-intervene para sa kanila. Si Moses po ang laging nag-plead kay Amang Yahweh na wag po, Amang Yahweh, wag mo silang papatayin. Dahil kung papatayin mo sila, ano na lang ang sasabihin ng mga makakabalita na hindi mo sila kayang idalhin sa lupang pangako. Kaya sabi ng ating Ama, para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan, idadalhin niya ang bayang Israel sa lupang pangako. Yun po ang dahilan kung bakit nakarating sa lupang pangako ang bayang Israel. Hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa pangalan ni Amang Yahweh na ayaw niyang maging kahiya-hiya sa mga makakarinig ng balita. So dito po natin mapapansin na sa pangalan po ni Amang Yahweh ay may pagpapala. May kapangyarihan sa sino mang magsasalita at magbabanggit ng kanyang pangalan.
Actually, nasulat sa aklat ni Joel na ang sino mang magbanggit ng pangalang Amang Yahweh ay maliligtas. Yun po yung pangako. Kaya dito natin makikita mga kapatid na ginustong supilin ni Amang Yahweh ang bayang Israel, pero hindi niya ginawa. Dahil ipinaalala ni Moses ang pangalan niya na Amang Yahweh ay dapat dakilain at hindi mapupulaan ng kahit na sino man. Dito po natin makikita mga kapatid ang kapangyarihan po ng pangalan ni Amang Yahweh. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Leviticus chapter 23 verse 29. Leviticus 23 verse 29. Ito po. 23:29. And 30. Sapagkat sino mang tao na hindi magdalamhati sa araw ding iyon ay ihihiwalay sa kanyang bayan. At sino mang tao na gumawa ng anumang gawa sa araw ding iyon ay pupuksain ko ang taong yaon sa kanyang bayan. Now, anong sinasabi niya rito? Ang sino mang taong magkasala sa kanyang kautusan, at the end of the day, ay sisingilin ni Amang Yahweh. That man, ang taong yaon, na siyang tinasabing sasalangsang sa kautusan ni Amang Yahweh ay kanyang sisingilin ang taong yaon sa oras ng kanyang pagsisingil. Kaya tabi-tabi po, ano po? Wala po tayong excuse. Dahil ang aral na ibinibigay ng Ama sa atin para po sa ating ikaluluwalhati. Ano po? Para sa ating ikatitino. Dahil ito po'y para sa atin, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya talasasin po natin ang kwento po ng ating rabay. Natalie, madilim dito sa akin, ibalik mo yung ilaw. Kaya talasasin po natin, ano po? Ang pagpapala ng Ama sa atin kung bakit tayo ay buhay pa sa panahong naririnig natin ang kanyang salita. Ito po'y ipinapangaral ng rabay sa atin para maalala natin ang pagpapala nating tinatanggap. Alalahanin po ninyo, sa dami po ng tao dito sa sanlibutan, sa araw ng pagsamba, bilangin lang ninyo sa inyong mga daliri kung ilan lang yung pinahintulutan ng rabay na makarinig ng kanyang salita. Mabibilang po. Maswerte po yung mga nakakarinig sa mga aral ni na kapatid na Abong doon sa Dinalungan, sa aral ni kapatid na Carl doon sa Kamanggaan, at sa mga aral ng iba pa nating mga pastor na ipinadala ng rabay na makarinig ng salita ng ating Ama. Sa atin naman dito, sa online ministry, ilan kayong nakikinig? 15. Napakaswerte natin dahil ito'y biyaya ng ating rabay na marinig natin ang kanyang salita. Now, maalala niyo ang kwento ng ang ating rabay ay nang sabihin ni Amang Yahweh kay Noah na kanyang lilipulin ang sanlibutan. Alam po ba ninyo ang dahilan kung bakit lilipulin niya ang sanlibutan? Ito po, para po maalala natin na may ganitong kapangyarihan ng Ama. Ito, sabi niya, Genesis chapter 6 verse 5 through 7. At nakita ni Amang Yahweh na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Itong nakikita ng Ama. At sa katotohanan po, walang nabago. Noong unang panahon ng unang mundo, now ito pong ginagalawan natin, masasabi nating second earth. Dahil yung unang earth,
ginunaw po ng Ama ng tubig. Ito, pangalawang earth na po ito, pangalawang mundo na itong ginagalawan natin. Ang reason being kung bakit nilipol ang mga tao sa unang mundo, dahil sa kanilang kasalanan. Actually, sinabi pa rito sa verse 6, nagsisi si Amang Yahweh na kanyang nilalang ang tao sa lupa. Imagine niyo na mismong ang gumawa sa tao ay nagsisi na ginawa niya ang tao. And then sinabi niya dito sa verse 7, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Bakit? Sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Now, imagine ninyo na ganun ang sinabi ni Amang Yahweh, kaya nilipol niya ang unang mundo. Now, alam po ba ninyo na sa pangalawang mundo na ating ginagalawan ay wala pong pinag-iba? Ang kasamaan po ng unang mundo ay minana din natin dito sa pangalawang mundo dahil kung gaano po sila kasama sa unang mundo, ayon sa aking pangunawa, mas masama po ang pangalawang mundo. Mas masama po ang pangalawang mundo. Dahil sa nakikita nating hirap, pasakit at kasamaan ng tao. Wala pa po ito sa kalingkingan sa ginawang kasamaan doon sa unang mundo. Kaya ano pong hatol dito sa pangalawang mundo? Ito po'y lilipulin din ng Ama. Pero this time, hindi na po tubig. Apoy na po ang gagawin ng ating Ama. Kaya sa ating mga nag-aaral sa salita ng Ama, ito po'y ipinapaunawa sa atin sa mga hindi pa po nakakaalam ng kanyang salita, ito'y hiwaga. Pero sa atin, ito'y paalala ng Ama na gagawin niya upang tayo ay mag-isip kung ano ba talaga ang ating dahilan kung bakit tayo nabubuhay dito sa lupa. Dahil kung alam natin na ang mundong ating kinagagalawan ay susunugin din sa apoy balang araw, baka magkaroon tayo ng kahit papaano wise wisdom na hindi natin dapat gugulin ang buhay natin dito sa lupa para lang magkamit ng material na bagay. Huwag naman sana. Ano po? Kaya sabi niya dito dahil sa kasamaan ng tao, nilipol niya ang unang mundo, at dahil sa kasamaan din ng tao sa pangalawang mundo, lilipulin din niya. Kaya itong advice na ibinigay ni Amang Yahweh kay Moses na sasabihin niya sa bayang Israel. Deuteronomio chapter 6 verse 15 and 16. Ito po. Devarim chapter 6 verse 15 and 16. Sapagkat si Amang Yahweh mong Ama at Elohim na nasa gitna mo ay isang mapanibughuing Ama. Ipinapaunawa sa atin. Father Yahweh is a jealous Elohim. Meaning hindi niya ibibigay o ibabahagi or i-share ang kanyang kaluwalhatian at ang iyong atensyon palayo sa kanya. Kaya nga nasulat, narinig natin, binasa ni kapatid na Alex, mahalin mo si Amang Yahweh ng iyong buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. Tama po ba? Tama po. Kaya sabi niya dito, alalahanin mo na si Amang Yahweh mong Ama at Elohim ay mapanibughuing Elohim. Baka ang galit ni Amang Yahweh mong Ama ay mag-alab-laban sa iyo at ikaw ay kanyang lipulin sa ibabaw ng lupa. Baka daw mag-aalab ang galit ni Amang Yahweh. May sabihin, paano mag-aalab ang galit ni Amang Yahweh? Kung sa pang-araw-araw nating buhay, may mas nauuna kaysa kay Amang Yahweh. Ni sa paggising natin sa umaga, baka ang una nating iniisip kung ano ating kakainin sa umaga. Ni hindi natin maalala na purihin si Amang Yahweh at pasalamatan sa paggising niya sa atin. Tandaan mo kapatid ko, si Amang Yahweh ay mapanibughuing Elohim. Kung sa araw-araw na ginawa ng Ama sa atin ni hindi man lang natin siya maalala, pero hindi natin makalimutan yung mga anik-anik natin sa buhay.
Ni hindi natin makalimutan yung mga mahal natin sa buhay. Tayo nga, kapag may sinabing ating asawa, takot tayo na hindi magawa. Tama? Bato-bato sa langit, ano po? O kaya, yung mga mahal natin sa buhay, yung anak natin, apo, abay hindi natin makakalimutan gawin yung mga obligasyon natin sa kanila. Pero merong isang bagay at ang pinakamahalagang bagay ang sometimes nakakalimutan natin. Ang purihin at pasalamatan lamang si Amang Yahweh sa lahat ng ating pagpapala sa araw-araw na ginawa niya sa atin. Alam po ninyo, nakakalungkot isipin ano po, na maaalala natin ang lahat kung minsan pero nakakalimutan natin si Amang Yahweh. Sabi pa niya dito sa verse 16, huwag ninyong tutuksihin si Amang Yahweh ninyong Ama, gaya ng tuksihin ninyo sa maasa. Huwag daw nating tutuksihin si Amang Yahweh. Now, paano ba yung pagtukso na sinasabi dito sa Biblia? Yung isipin po natin na tayo patatawarin ng Amang Yahweh kapag tayo gagawa ng kasalanan. Yung isipin po natin na tayo po'y ililigtas ni Amang Yahweh kapag tayo po'y umalis sa kanyang heads, sa kanyang pag-iingat. Yung isipin po natin, napalitan natin si Amang Yahweh sa ating araw-araw na buhay. Yung isipin po natin na pwede nating iwanan si Amang Yahweh at balikan natin kapag sa oras na gusto natin. Na pwede nating gawin ang lahat ng mga bagay dahil alam natin na patatawarin tayo ni Amang Yahweh. Ito po'y katulad nung kapag tayo po ay nagdra-drive, at tayo po'y tumakbo over the speed limit, tinetempt po natin ang ating Ama kung hanggang saan yung pagliligtas niya sa atin. Kapag tayo po ay pumagitna sa gitna ng kalsada at sinasabi natin sa ating sarili, ililigtas tayo ni Amang Yahweh, tinetempt po natin si Amang Yahweh. O yung tayo po'y gagawa ng kasamaan, hindi ngingili ng kanyang araw ng pagsamba at sasabihin natin, maintindihan tayo ni Amang Yahweh. We are tempting Father Yah. In the sense, hindi natin siya kilala. Dahil ang ating Ama na nagbigay ng ating pagpapala na pwedeng tayong patayin anumang oras na gustuhin niya, totoo na siya po'y maawaing Ama. Pero nasusulat din po na siya'y mapanibughuing Elohim. Nasusulat po na siya'y hindi nagpapabayang Ama. Pero nasusulat din po na mag-aalab ang galit ni Amang Yahweh sa atin kung hindi natin gaganapin ang kanyang kautusan. Ito yung pag-tempt natin kapag blatantly dinisregard natin ang kanyang kautusan. So baka hindi pa po natin alam, ito po'y ginagawa natin. Kaya hanggat maaga po, ipinaparating ng ating rabay na wag naman sana, nakalimutan tayo ng Ama dahil sa ating mga kagagawan. Kaya sabi niya dito sa Jeremiah chapter 4 verse 22, ito ang sabi ni Propeta Yirmiyahu. Jeremiah chapter 4 verse 22. Ito po sabi niya, sapagkat ang bayan ko ay hangal, hindi nila ako nakikilala, sila'y mga mangmang na anak, at sila'y walang unawa. Sila'y pantas sa paggawa ng masama, ngunit sa paggawa ng mabuti ay wala silang kaalaman. Now, sino ang pinaparinggan dito ni Amang Yahweh? Ang mga taga-sanlibutan? Hindi po. Ang kanyang piniling bayan. Ang kanyang mga piniling anak. Sila ang sinasabihan ni Amang Yahweh na mga mangmang na anak. Walang mga pangunawa. Bakit? Dahil after na ibigay sa kanila na Amang Yahweh ang kanyang kautusan, after na makita nila ang kanyang pagpapala, after na maramdaman nila ang kanyang himala, and yet, time and time again, sinasalangsang nila si Amang Yahweh. Sinasalangsang natin, isama natin ang ating sarili, si Amang Yahweh.
Dahil every time nasasalangsang tayo sa salita ng Ama, tayo itinatawag ng ating Ama na mga mangmang na anak. Bakit mangmang? Dahil alam na natin ang kwento. We should know better. Pero ginagawa pa rin natin. May sasagot ba tayo sa excuse natin? Kapag sinabi ng Ama, I could have killed you. Pwede kitang patayin. Baka sa susunod na sabihin niya, pwede kitang patayin. Pero hindi ko ginawa. Baka sa susunod sabihin niya, pwede kitang patayin at gagawin ko. Gusto po ba nating marinig yun? Kaysa yung ngayon na sinasabi ng ating Ama, pwede kitang patayin pero hindi ko ginawa. Meaning, andudon pa rin po yung awa. Andudon pa rin po yung pagkalinga ng Ama. Huwag po nating hintayin na dumating sa sukdulan ang sinasabing pasensya ng Ama. Ano po? Kaya, sabi pa niya dito sa Jeremiah chapter 15 verse 6, ito pa po ang sabi ni Mang Yahweh. Kaya kapag hindi daw tayo tumigil sa ating mga ginagawang mga pagtitemp at pagsalangsang. 15 verse 6. Iyong itinakwil ako, sabi ni Mang Yahweh. Tama po ba? Alam po ba ninyo o alam po ba natin na every time na tayo po'y sasalangsang sa salita ni Mang Yahweh ay itinatakwil natin siya? Ehemplo na lang ninyo sa inyong mga sarili bilang mga magulang. Subukan po ninyong sabihin sa inyong anak na ito ay huwag niyang gagawin. Magsabi po kayo ng isang bagay na sasabihin niyo sa inyong anak, huwag mo itong gagawin anak, parang awa mo, para ikaw ay mabuhay at huwag kang mamatay. Pero after na marinig ito ng anak mo, ipinaulit-ulit mo pa sa kanya. Pero pagtalikod mo, na sa tingin ng anak mo, ay hindi siya nakatingin sa iyo, ginawa niya yung sinasabi mong huwag niyang gagawin. Now, andudun ba yung paggalang ng anak mo sa iyo bilang kanyang ama? Or blatantly, dinidisrespeto ka ng anak mo at wala siyang pakialam sa iyo at wala siyang paggalang sa iyo? Ganon po ang tingin natin kay Amang Yahweh every time nasasalangsangin natin ang kanyang salita. Even though after the fact na ipaniliwanag niya sa atin at pinaliwanag ng kanyang mga apostol at ng kanyang mga propeta at ng kanyang mga lingkod na inutusang mga aral sa atin. Blatantly, hindi po yung pastor ang inyong tinatalikuran. Hindi po yung nangangaral ang tinatalikuran nyo, kundi po yung salita na ipinangaral nung lingkod ng Ama ang tinatalikuran ninyo. Hindi po yung nangangaral. Right there and there, pwede po tayong patayin ni Amang Yahweh. Ano po? Kaya sabi dito sa Proverbio, eto pa, para maunawaan ninyo, maunawaan natin ang ginagawa ng Ama sa atin. Proverbio chapter 15 verse 3. Proverbio 15 verse 3, ito po. Ang mga mata ni Amang Yahweh ay nasa bawat dako. May tatago po ba tayo? Baka sa tingin po natin, hindi po nakikita ng Ama yung ating mga ginagawa. Baka sa tingin natin, naitago natin yung ating mga pagsalangsang. Pero sabi dito ni Haring Solomon, ang mga mata ni Amang Yahweh ay nasa bawat dako na nagbabantay kanino? Sa mga masasama at sa mga mabuti. Binabantayan po niya tayo kung ano po yung ating ginagawa. Kung tayo gumagawa ng masama o tayo gumagawa ng mabuti. Alam po niyo kung ano yung nakaka-insulto sa Ama sa ating pangunawa?
yun pong anak niya na nakakaalam ng mabuti, pero hindi niya ginagawa. Yun po yung nakaka-insulto sa ating ama, sa aking pangunawa. Ano po? Na alam natin ng kwento, pero parang wala tayong narinig at hindi natin kinakatakutan yung nagsasalita. Now, talasasin po ninyo itong sinabi dito ni Moses na sinabi ng ama sa bayang Israel. Pero bigyan po natin ng diin. Ano po? Bilang chapter 14, verse 18. Ito po. Talasasin natin ang sinabi dito ni Amang Yahweh. Na ipinasabi niya kay Moses. Bilang chapter 14, verse 18. Baka ito po yung ating sinasabi sa ating sarili, ano po, dahil narinig natin at nabasa. Pero bibigyan din po ng rabay ang kaakibat nito na ibig sabihin. Ito po sabi niya, si Amang Yahweh ay banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan, na nagpapatawad ng kasamaan at pagsalangsang. Sa anumang paraan ay hindi aariing walang muwang ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak sa ikatlo at kaapat na salin ng lahi. Now, nasulat po na banayad si Amang Yahweh sa pagkagalit. Tama po, banayad po siya. Matagal po siya bago magalit. Pero wag po nating ipagwalang bahala o gawing dahilan para tayo po'y magpatuloy sa pagsalangsang. Ang kanya pong pagiging long suffering ay hindi ibig sabihin pong siya yung nagtotolerance. Banayad po sa ang kanyang pagkagalit, pero hindi po niya pinahihintulutan ang paggawa ng pagsalangsang. Hindi po niya pinahihintulutan. Baka isipin po natin na dahil hindi pa alam po niyo, sabi ni Haring Solomon, sa dahilang hindi dumarating kaagad ang kabayaran sa kasalanan na ginawa ng tao, kaya ang tao ay patuloy sa paggawa ng kanyang pagsalangsang. Sinabi po yun ni Solomon. Pero ito po'y para sa mga mangmang, sa kanilang pangunawa na hindi sisingilin sila ni Amang Yahweh sa kanilang mga gawang liko. Hindi po. Kundi sa mga may pangunawa, maunawaan natin sana na the reason being, hindi pa ibinibigay ng Ama ang kanyang hatol dahil sa sinabi ng kanyang mga apostol na siya ay banayad sa pagkagalit at hinihintay niya ang bawat tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Yun po yung dahilan. Kaya po siya banayad sa pagkagalit. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14, para maunawaan natin na bagamat banayad si Amang Yahweh, pero may sinabi siya dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Ito po, last chapter po at saka last verse ng mga ngaral. Ito po sabi niya sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14. Sapagkat dadalhin ng Elohim ang bawat gawa sa kahatulan. Lahat daw po ng kahatulan. Lahat ng kahatulan na ginawa ng tao, lahat ng gawa ng tao ay dadalhin ng Ama sa kahatulan in the judgment day or on the judgment day. Pati ng bawat kubling bagay, lahat ng ginawa sa sekreto. Kubling bagay, yung ginawa mo yung secret. Maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. All of it. Kaya wala po tayong excuse, ano po? Wala po tayong may dadahilan na kung igawad man sa atin ang kamatayan, wala po tayong excuse. Bakit? May ebidensya ang Ama sa araw ng kanyang paghatol. Wala po tayong may dadahilan. Kaya talasasin po natin, ano po?
na tayo po ay hindi patatawarin ng Ama sa ating mga pagsalangsang. Kung ito po ginawa po natin bilang tinatawag na pagtalikod sa kanyang kautusan, hindi po niya itutolerate ang kasalanan. Tandaan po natin yan. Kaya ang advice ni Amos, dito, Amos chapter 5 verse 14. Ito po ang advice ng mga propeta. Kaya kung ako, ikaw, kapatid ko, dinggin natin yung mga advice ng propeta, mga apostol, mga lingkod ng Ama. Amos chapter 5 verse 14. Ito po sabi niya, magsihanap kayo ng kabutihan at huwag kasamaan. Totoo po. Unahin po natin ang kautusan at kapangyarihan ng Ama bago po ang lahat ng mga anik-anik dito sa lupa. Di ba nasusulat po yan? Mateo chapter 6 verse 33. Nahanapin muna daw nating higit ang kaharian ng Ama at ang kanyang katwiran. Yun po yung una nating dapat iniisip tuwing umaga paggising sa atin. Tandaan po ninyo, dahil sa araw na ginising po kayo ng Ama, it might be your last. Hindi po pinangako ang bukas. So what if this is your last day? Nakatugon ba tayo sa sinasabi ng Ama na mahalin natin siya ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa, bagamat sa maghapon hindi man lang natin siya maalala? What if that is your last day? And then bago matapos ang isang araw, kunin ka ng Ama. And then haharap tayo sa paghatol. And then i-replay sa harap mo ang ginawa mo paggising mo sa umaga hanggang sa ipikit mong yung mga mata. And then makikita mo ang sarili mo. Paggising mo sa umaga, kumain ka, naligo ka, kumain ka, nagkapi ka, pumunta ka sa trabaho, inihatid mo asawa mo, inihatid mo mga anak mo, ang dami mong ginawa. Pero makikita mo sa span na ipapakita sa iyo ng Ama, in your last day, ni hindi mo naalalang kausapin si Amang Yahweh na magpasalamat sa lahat ng kanyang pagpapala. And then, itatanong sa iyo ng Ama, kung ikaw ang huhusga sa iyong sarili, sasabihin siguro sa iyo ng Ama, ikaw ba ay karapat-dapat na tawaging lingkod at isang mabuting anak na nagpapala sa ibinibigay ng kanyang Ama? Ano po kayang may sasagot natin? Dahil kung totoong Ama natin ang ating Ama at siya ang nagbibigay ng lahat ng ating pagpapala, pero ni minsan ay nabanggit natin siya sa ating 24 hours life, if that is our last day. Sasabihin ko po sa inyo, huwag sanang matapos ang isang araw, mga kapatid ko, na hindi man lang nyo maalala si Amang Yahweh. Huwag. Ako pong nakikiusap sa inyo bilang kapatid nyo sa pananampalataya. Huwag nyong palilipasin ng isang araw na hindi nyo nakakausap si Amang Yahweh o naihingi man kayo ng pasasalamat at pag-iingat sa maghapon. Huwag po nyong palalampasin. Dahil pwede tayong patayin ni Amang Yahweh at hindi na tayo ibalik sa ating kanya-kanyang tahanan. He can do that. The moment na lumabas po tayo sa ating mga bahay or mismong sa ating mga bahay, pwede po tayong patayin ni Amang Yahweh. Hindi ipinangako po sa atin ang bukas. Tandaan po nyo palagi. Tandaan po nyo palagi. Ano po? Kaya sabi ni Amos, magsihanap kayo ng kabutihan at huwag kasamaan upang kayo'y mga buhay. At sa gayoy si Amang Yahweh, ang iluhin ng mga hukbo, ay sasa inyo. Imagine ninyo. Sasaatin si Amang Yahweh from the moment we open our eyes in the morning hanggang sa pagpikit ng ating mga mata sa hapon. That's what we should do. And then kapag kinaumagahan at gigisingin pa ulit tayo ni Amang Yahweh, we will do the same thing.
Dahil that is our reason kung bakit tayo nabubuhay sa lupa. Yun ang ating purpose. Napurihin si Amang Yahweh at matakot sa Kanya bilang ating Ama at Elohim at gawin ang Kanyang mga utos. Hindi po ba yan ang binasa natin na sinabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13? Pero kung minsan ay inuuna natin ang lahat ng mga bagay maliban sa ipinangako, maliban sa ibinigay na kautusan ng Ama sa atin. Tayo ay nag-aalala sa ating mga asawa, nag-aalala sa ating mga anak, nag-aalala sa ating mga apo, nag-aalala sa ating mga boss. Malate nga lang tayo ng ilang minuto sa ating trabaho, tinatawagan na natin yung ating boss eh. Tama, mali. Malate lang tayo ng konti. Sa akin, pag alam kong malilate ako ng 5 minutes, 10 minutes, kailangan kong tumawag sa school. Para ipaalala sa aking boss na hindi pa ako darating boss, bahala ka muna sa estudyante ko. Obligasyon ko yun. Pero ginagawa ko ito dahil baka kasuhan ako ng aking boss na negligent of duty at tanggalin ako sa trabaho. Kasama yun sa obligasyon ko. Pero sa atin ba naaalala natin ang ating Ama? Nakakalimutan kaya natin na mas higit ang pwedeng gawin ni Amang Yahweh sa atin kung atin siyang makakalimutan? Wag naman po sana, wag naman po sana. Mateo chapter 10 verse 28. Ito, dagdag ng ating rabay. Mateo chapter 10 verse 28. Chapter 10 verse 28, sabi niya rito, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangapapatay sa kaluluwa. Ito ang ginagawa natin, tao. Mas natatakot tayo sa papatay sa sarili nating katawan at laman kaysa yung papatay sa espiritu. Mas kinakatakutan natin yung papatay dito. Ano ba ang papatay sa katawang ito? Anything na pinagpapagalan natin ay para lang sa ating sarili. Tama, mali? Nabubuhay tayo magtrabaho para pakainin ang ating katawang para may makain. Naghahanap buhay tayo para sa ating mga anik-anik. Sa bahay, food, shelter, and clothing. Para saan? Again, para sa katawang ito na physical. Kinakatakutan nating mawala ang ating trabaho, tama? Kinakatakutan nating mawala ang ating mga pamilya, tama? Dahil kung mawawala ang ating pamilya, walang mag-aalaga sa atin. Pag nawalan tayo ng trabaho, walang bubuhay sa atin. Pero nakakalimutan natin yung higit nating dapat katakutan, sabi ng rabay. Kaya sabi ng rabay, huwag niyong katakutan yung mga pumapatay lamang ng katawan, pero hindi nakakapatay ng espiritu. Ang katakutan nyo, sabi ng rabay, ay ang kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Yun daw ang dapat nating katakutan. Yung pwedeng pumatay ng ating kaluluwa at magbagsak sa ating sarili sa impyerno. At sino ang pwedeng gumawa lang noon? Iisa lamang pong alam ko na pwedeng makagawa noon. Hindi po ang dyablo. Si Amang Yahweh lamang po ang pwedeng makagawa noon. Mismong ang rabay ang nagsabi na wag nating katakutan ang mga narito sa ibabaw ng lupa at anumang mga material na bagay na pwedeng ibigay ng lupa. Now, kung tayo po ay may pangunawa,
I pray na naunawaan natin ang ibig sabihin ng rabay. Ano po? Ito pa, Isaiah 43 verse 3. Kung alam natin ang ating rabay, alam natin dapat ang kanyang pagpapala. Isaiah 43 verse 3. Ito pa, para maunawaan natin kung gaano ang pagpapala ng rabay sa atin. Isaiah 43 verse 3. Sapagkat ako si Amang Yahweh mong Ama at Elohim, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo. Aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia at ang Seba. Now imagine ninyo na sabihin ni Amang Yahweh sa iyo na instead na ikaw ang anak ko na papatayin ko. Instead na ikaw ang papatayin ko, anak ko, sabi niya hindi na ikaw ang aking papatayin dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Anong sabi niya? Kukunin kong pinakatubos sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia at ang Seba. Instead na ikaw ang papatayin ko, sabi ng Amang Yahweh, kukunin ko ang ibang tao para sa iyo. Dahil sila ang gagawin kong pinakatubos para sa iyo. Imaginin ninyo ang pagmamahal ni Amang Yahweh sa atin. Kaya pag may dumarating na sakuna sa atin, isipin ninyo na ang sino mang nagligtas sa atin ay si Amang Yahweh. Sa lahat ng mga sakuna sa gitna natin, iniligtas tayo ni Amang Yahweh. Instead na ikaw ang kanyang kukunin niya ang iba na pinakatubos para sa iyo. Now, hindi natin maunawaan. Pero sa aking pangunawa, ang ibig sabihin, dahil ganun ka kamahal ni Amang Yahweh, dahil binabanggit mo ang kanyang pangalan at inaalala mo siya sa oras ng iyong kabagabagan. Dagdagan ko pa rito sa Proverbio, chapter 11 verse 8. Ito pa, para maunawaan natin ang ibig sabihin ng 43 verse 3 ng Isaiah. Proverbio chapter 11 verse 8. Ito, para maunawaan natin ang ginagawa ng Ama. Proverbio 11 verse 8. Ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan, sakuna, salot, disgrasya, anything. Sabi niya, ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan, at ang masama ay dumarating na kahalili niya. Instead na ikaw, kukunin niya yung masama. Instead na ikaw yung maaksidente sa kalsada at mamatay sa gitna ng kalsada, kukunin niya yung masama. Nakahalili mo bilang ransom. Makikita natin yung pagmamahal niya Amang Yahweh sa atin. Sa dami ng mga nararatay sa hospital, hindi ka niya kukunin dahil ikaw yung anak niya doon. Kukuha siya ng iba pero hindi ikaw. Nasasabihin niya siguro, si Amang Yahweh ba ay respecter of person? Hindi. Dahil ikaw ay anak niya at ikaw ay ang tumatawag sa kanyang napakadakilang pangalan. So instead na ikaw ang mamamatay sa araw na yaon, kukuha siya ng iba as your ransom. Sa aking pangunawa, ganun ang ginagawa ng Ama. Kaya sabi niya dito sa dagdag pa, 21 verse 18 ng Proverbio pa rin, eto, 21 verse 18. Ang masama ay isang katubusan para sa matuwid. See that? Instead na ikaw, kapatid ko, ang kukunin ng Ama, that moment, that day, hindi mangyayari. Bakit? Dahil may kukunin siyang kapalit mo. Dahil ganun ang pagmamahal niya sa iyo. Kaya sinasabi niya, I could have killed you, but I did not. Dahil kumuha ko ng iba na kapalit mo that day, that night, that morning. Dito po natin makikita ang pagpapala ni Amang Yahweh. Kaya sinabi niya, kumuha ko ng ransom para sa iyo, para maunawaan mo ang aking pagmamahal sa iyo, para hindi ka na sumalangsang. Okay. Ganito pong ginagawa ng mga, even before sa Old Testament, kinukuha niyang ransom ang iba.
kaysa sa bayang Israel. Kaya sinabi niya, hindi ko kinuha ang bayang Israel bilang ano, bilang bilang pagpatay ko sa kanila. Kumuha ko ng iba, nakapalit nila. Ganon din sa panahon natin, ano po. Kaya kung minsan nagtataka kayo ay naligtas, yung iba ay hindi. Kayo ay iba doon sa katabi ninyo. Narinig natin si kapatid na Geraldine, mismo yung doktor ang nagsabi, kaiba ka sa mga naging pasyente ko. Diba? Kaiba si kapatid na Geraldine. Bakit? Kasi siya ay tumatawag sa pangalan ni Amang Yahweh. Baka sa buong hospital sa St. Luke, siya lamang yung nakakakilala kay Amang Yahweh. Ano po? Ganun yung pagpapala po ng ating Ama sa atin. Kaya tandaan po natin, ano po? Kaya sabi niyo dito, Isaiah 45, verse 21. Isaiah 45, verse 21. Ito po, ang dagdag na sinabi ni Amang Yahweh. Kayo'y mangagpahayag. Ipahayag daw natin, ipangalandakan natin. At mangagpasapit. Oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niyaon ng una? Hindi ba si Amang Yahweh? At walang Elohim liban sa akin. Inulit niya uling sinabi niya sa Deuteronomio. Isang ganap na Ama at tagapagligtas. Siya daw ay ating Ama at Savior, tagapagligtas. And then sinabi pa niya, walang iba liban sa akin. Walang iba daw maliban kay Amang Yahweh. At wala daw pwedeng magligtas sa atin maliban kay Amang Yahweh. Kaya wag po tayong magtiwala sa ating mga anik-anik, sa ating mga pera sa bangko, sa mga galing ng ating mga doktor. Hindi po tayo dapat magtiwala doon sa kanila. The reason being, dumating ang doktor sa iyo dahil ipinadala siya ni Amang Yahweh at hinawakan ni Amang Yahweh ang kanilang mga kamay habang tayo po ay ginagamot. That is only the reason. Pero si Amang Yahweh po ang magliligtas. At siya lamang ang tanging nating tagapagligtas. Kaya ibigay po natin ang papuri at pasasalamat sa ating Ama araw-araw. Ano po? Araw-araw. Kaya sabi ni Moses dito alam po ninyo, lahat po ng mga pastor ay pray na maging katulad ni Moses. Kaya sa ating mga pastor I advise them na pag-aralan ang talambuhay ni Moses, kung gaano iningatan ni Moses at kinandili ang bayang Israel. Ay gusto kong ganun din ang gawin ng ating mga pastor sa ating asimblya. Numbers chapter 14 verse 19. Dahil sa bawat pagsalangsang na ginawa ng bayang Israel, andudon palagi si Moses na mag-intervene para sa kanila na humingi ng kapatawaran. Siya ang gumabay sa bayang Israel. Chapter 14 verse 19, itong sabi ni Moses. Ipatawad mo, Amang Yahweh, isinasamo ko sa iyo, ang kasamaan ng bayang ito ayon sa kalakhan ng iyong kaawaan. Which is true. I pray na ganito tayong lahat ng mga pastor na nangangaral. Yung awa na nararamdaman ni Moses noon at ang kanyang pagmamahal sa bayang Israel, ganito rin ang gusto kong maramdaman nating mga nangangalagang pastor at mga deacon sa ating mga assembly. Na para bang sila yung ating anak, sila yung ating asawa, sila yung ating mga kapatid, na lahat ng kanilang pangangailangan ay gagawin natin, yung magagawa natin para sa kanilang ikabubuti. Ganito rin si Moses. Ipatawad mo, sabi ni Moses kay Amang Yahweh, isinasamo ko sa iyo, sa kasamaan ng bayang ito, ayon sa kalakhan ng iyong kaawaan, at ayon sa iyong pagkakapatawad sa bayang ito mula sa Ehipto,
hanggang ngayon. From Egypt, sabi ni Moses, until today. And since sinabi ni Moses yon until today, din sasabihin ko rin, Amang Yahweh, patawarin mo ang bayang ito, ang iyong asimblya, sa mga anak mo na nakagagawa ng pagsalangsang. Sa iyong kaawaan at pagpapala ay patawarin mo kami, Ama ko. Bigyan mo kami ng muling pagkakataon na matutuhan namin ang aming mga kamalian at ituro mo sa amin ang iyong mga salita nang hindi na kami makasalangsang. Yun po yung ating mga panalangin. Ano po? Kaya sabi dito sa Isaiah chapter 8, Salmo, kako sana, hindi Isaiah, but Salmo, Psalm chapter 86 verse 5. Psalm chapter 86 verse 5. Ito po sabi niya, Psalm chapter 86 verse 5. Ito po sabi niya, sapagkat ikaw, Amang Yahweh, ay mabuti. Totoo po. Itataas kong dalawang kamay ko sa kabutihan, kagalingan, at kawaan ni Amang Yahweh ay hindi po matatawaran. Ganun din sabi ni David, sapagkat ikaw, Amang Yahweh, ay mabuti at mapagpatawad, totoo po, at sagana sa kagandahang loob. Kama po. Kanino ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagpapatawad at kagandahang loob? Sa lahat na tumatawag sa iyo. Kaya, sinasabi ko po sa inyo, napakapalad po natin na kilala natin ang pangalan ni Amang Yahweh. Dahil tayo ang sinasabihan ni David na pakikitaan ni Amang Yahweh ng kaawaan, kabutihan, at kagandahang loob. Bakit? Dahil tinatawag natin ang kanyang napakadakilang pangalan. Sa kanyang pangalan ay may kaligtasan. Kaya sabi na Apostol Pedro, eto, Unang Pedro chapter 2 verse 10. Ito po ang sabi ni Pedro dahil sa kabutihan ng Ama. Unang Pedro chapter 2 verse 10. Ito po sabi ni Apostol Pedro. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan. Ito ay sinasabi sa bayang Israel at panahon natin sa atin namang mga kapatiran. Datapwat ngayoy bayan ng Ama na hindi nagsipagkamit ng awa noon, datapwat ngayoy nagsipagkamit ng awa. Kung noon ay hindi tayo tinatawag na mga lingkod o bayan ng Ama dahil hindi tayo bayang Israel at hindi tayo nakakatanggap ng awa. Pero ngayon, dahil sa pagpapalang tinanggap nating pananampalataya sa Rabay, tayo ay idinugtong sa bayan ng Ama. At dahil din sa kamatayan ng Rabay na ating kinikilala bilang sakripisyo niya para sa ating mga kasalanan, tayo naman ay tumanggap ng awa. Kaya sabi niya dito sa Tito chapter 2 verse 11. Ito, ipapaliwanag ni Tito yung tinanggap nating pagpapala kay Amang Yahweh. Ito, sabi ni Tito, chapter 2, verse, simulan ko sa verse 10. 2:11. Sapagkat napakita ang biyaya ng Ama na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Now, ipinapakita rito, ipinapaunawa ni Tito ang pagpapalang ibinibigay ng Ama nang dumating dito sa lupa ang kanyang bugtong na anak. Dumating, sabi niya, ang kaligtasan at biyaya sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, that was noong tinalikuran natin ng kasalanan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal
sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. For this time, talikuran na daw natin ang kahalayan at ang kalikuan na ginawa natin sa sanlibutan. At ngayon ay mabuhay tayong may pagpipigil, matuwid at banal dahil sa pananampalataya. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Ama at ang tagapagligtas na ating Rabbi, Yeshua, Misaya, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin. Sinong namatay dahil sa ating mga kasalanan? Ito ang kanyang bugtong na anak ng Ama. Kaya tinawag siyang tagapagligtas ng Ama dahil siyang nagligtas sa atin, sa ating mga gawang kasalanan. Upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Totoo po yun, tinubos ng Rabay ang ating mga kasalanan. Pati ang kabayaran ng ating mga kasalanan na kamatayan ay mismong ang Rabay ang tumanggap ng ating mga kabayaran ng kasalanan. Now, wala po tayong maidadahilan. No po? Awa ay ibinigay ng Ama. Biyaya ay ibinigay ng Ama. Kagandahang loob ay ibinigay ng Ama. Ngayon, ibalik naman natin ang himala, ang pagpapala, ang awa, at ang biyaya at kagandahang loob na ibinigay ng Ama sa atin. Gawin natin ang kanyang kalooban at mga salita. Kaya sabi niya dito, chapter 3, verse 4 and 5, eto, ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Ama na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ginawa ng sarili nating mga kamay, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan, meaning nang tayo po'y bautismuhan, at ibuhay sa ating sarili ang Espiritu ng Ama sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua at ng pagbabago sa banal na Espiritu. That's what we should do. Yun po yung dapat nating gawin. Na ibuhay natin ang ating Rabbi sa ating sarili. Na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ng ating Rabbi Yeshua Misaya na ating tagapagligtas. Yun po yung gawin natin. Dahil alam po natin na kahit anong oras ay pwede po tayong patayin ng Ama pero hindi pa po niya ginagawa. Magising po tayo sa ating mga tinatawag na pagkatulog at pagkahibangan po para po tayo ay maging karapat-dapat na magmana ng kanyang kaharian. Dahil after this, kung hindi pa po natin diringgin ang kanyang salita, ito po yung warning na ibinigay ni Jeremias sa bayang Israel nung panahon niya. Ibinibigay din naman ng Rabay na warning sa atin sa ating panahon. Jeremias chapter 12 verse 17. Ito po. Iiwan po sa atin ng Rabay ang warning bago po niya tatapusin ang kanyang aral. Jeremias chapter 12 verse 17. 12:17. Sabi po niya, ngunit kung hindi nila didinggin after these words, pagkatapos ng aral po nito, sabi niya, at hindi nila didinggin, at akin ngang bubunutin ang bansang yaon, ang taong yaon, nabubunutin at lilipulin, sabi ni Amang Yahweh. Huwag po nating hintayin po. Tayo po ay matuto. Kaya nga sabi ni Haring David, Father Yahweh, remember not the sins of my youth. Ito po, huling talata ni David para sa atin. Salmo chapter 25 verse 7. Psalm 25 verse 7.
Huling talata na po natin. 25 verse 7. Amang Yahweh, wag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan. Those were the days. Ni ang aking mga pagsalangsang. Ayon sa iyong kagandahang loob, ay alalahanin mo ako dahil sa iyong kabutihan, o aking Ama at Elohim. Tama po. Yun po yung ating dapat maging panalangin kay Amang Yahweh, na huwag niyang alalahanin ang ating mga naging kasalanan. Bagkus, dahil sa kanyang kaawaan at pagpapala, huwag po niya tayong patayin. Bagkus, tayo po ay kanyang buhayin at bigyan ng pagpapalang buhay na walang hanggan, at yung ating pagiging lingkod na magmamana ng kanyang kaharian balang araw. Mga kapatid ko, kapag naririnig po natin ang aral ng Rabay, hindi pa po huli ang lahat para itama po natin ang ating mga pagkakamali. Tunay nga po na pwede tayong patayin ng Rabay kahit anong oras at panahon. Pero salamat po sa ating Rabay, buhay pa tayo. Kaya yung ating mga pagkakamali na nagagawang pagsalangsang, aminin po natin at ihingi po natin ng kapatawaran. Tapat po ang Rabay na siyang magpapabatid ng ating mga paghingi ng kapatawaran sa kanyang Ama. At alam ko po, maawain po si Amang Yahweh. Siya po ay malapit sa mga pusong bagbag at mababang loob. Tayo po sana ay maging karapat-dapat sa pagpapalang iniaalok ng ating Ama. Natatawagin niya tayong mga lingkod at magiging tagapagmana ng kanyang kaharian. Itigil na po natin yung ating mga nagagawang pagsalangsang. Bagkus tayo po sana ay maging masunurin, marunong, umunawa sa salita ng Ama, at tapat sa pagsunod sa kanyang mga lituntunin. Purihin po ang ating Amang Yahweh, mga kapatid, at purihin po ang ating Rabay, Yeshua HaMashiach. Salamat po sa inyong lahat. Shalom! Hallelujah! Naway ang pagpapala po ng Rabay ay sumainyo at ang biyaya po ay mapasa ating lahat. Hallelujah! Salamat po. Hallelujah po. Hallelujah. Hallelujah po sa lahat, mga kapatid. Hallelujah, mga kapatid.